Okay, this is more on Kimi. And since nung breakup ni Kimi at ni Xian Lim, okay, since noon, that was way back a couple of years ago na, di ba? Matagal-tagal na, ilang taon na ba? Natin ha, para lang sure, to be sure, precise date tayo. O ayan, December 2023. Okay, so December 2023, official silang nag-break up, yung nag-post si Kimi. So, ngayon araw lang mga kachika, nag-open up si Kimi. Again, nag-open up, hindi privately, hindi mga kachika, hindi yan yung private interview, no. Okay, that's a live national television program, it's Showtime, nung characteristics na hinahanap niya sa lalaki ngayon. So, parang ang hirap paniwalaan, di ba? Di ba? Kung tutuusin, parang alam niyo yun, nakakagulat. Okay? Pero mga kachika, kanina sa 8 Showtime, totoo po yan, nag-open up si Kimi. Okay? It's more on sharing. Kasi siguro, di ba, naalala nyo kahapon, si Kimi medyo na-touch siya eh. Di ba? Doon sa laro-laro pick. Yung maglolo, di ba merong maglolo doon sa segment na yon, and then yun nga yung nanalo si Lolo, tapos na-touch doon si Kimi, umiiyak si Kimi doon eh. Feeling ko nakarelate siya eh. Di ba? Nakarelate siguro siya kasi medyo may kahirapan yung buhay ng maglolo, din siguro naalala niya yung buhay nila dati magkakapatid. Nag-emotional siya. Actually, pati sila Ann nag-emotional. And then ngayong araw mga kachika, for some reason, natanong, okay, tanong ni Bong Varo si Kimi, okay, tungkol sa hanap niya sa isang lalaki. And kapag tinatanong ng ganito si Kimi mga chika, madalas yan umiiwas. Okay, madalas yan, hindi yan nagsasabi. Okay na mga yan, tatawanan niya lang yan. Alam niyo yun, kung ano-ano lang sasabihin niya to make the topic go away. To make the question fade away para makalimutan na siya yung tinatanong. So kanina mga chika, hindi siya nag-change topic and sinagot niya yun direkta. Okay, so ano nga ba yung sagot ni Kimi? Siyempre, papakinggan natin yan. Okay? Ayan. O sige, batiin muna natin to bago natin i-play to. Request ni Madam Wright, Madam Mirna. O, ayan na. Hello, Nanay Mirna from Bustos, Bulacan. Ayan, thank you po sa manonood ng vlog natin. Ingat palagi dyan, Madam Mirna. Bustos, Bulacan. Yung pangalan ng account niya, Raikester Santos, sa apo niya raw yan. Ayan, nakikigamit ng YouTube. Ayan. Ka. Ano ba ang gusto? Sa kanina si Bel eh. Di ba ang gusto? Ayan. Si Bel daw kasi nauna. So, gusto ni Bel, yung madasalin, ganon, family first. Si Kimi tinanong. Okay? O ikaw, Yes. ano ba yung sa'yo? Alam mo, sa dami talaga na nangyari sa akin. Ayan mga chika, sinabi niya, shinare niya yung mga previous experiences sa love life niya. Bakit seryoso? Ayan, ayan na, inangatungan na. Ayan ni Jackie. Namin. Bigay todo, buhos. Ang gusto ko lamang talaga ay yung mahal ako. Yun, nakita niyo mga chika. Ngayon lang nagsabi si Kimi niyan. At sinabi niya pa yan in live national television. Ang gusto niya lang daw talaga, yung mahal siya. Napakasimple lang. Di ba? Hindi na siya nag-demand ng kahit na anong klaseng personality na isang lalaki. Hindi niya sinabing gusto ko maano sa family, gusto ko madaldal, gusto ko wala siyang any requirements. Ang gusto niya lang mga kachika is simply mahal siya. O, di ba? So, ito, pakinggan pa natin mga chika. Nakakatuwa to, nakakatuwa. Gusto mo lang. Ayan, medyo naging ngumingiti siya pero medyo naging emotional siya kasi naging serious yung usapan. And I think nung mga time na to, si Kimi siniseryoso niya na rin yan. Feeling ko at this point in time, Kimi is a bit serious and may pinaguhugutan siya sa sinasabi niya.
Pagmamahal na binibigay Bakit mo, naging serious? sinusuklian mo rin ng ganung pagmamahal. Yes. So sabi, okay, yung pagmamahal daw na ibinibigay sa kanya nung lalaki is ibinabalik naman din daw ni Kimi nung ganong level. Okay? Hindi sobra, hindi kulang, pero same level nung nakukuha niya. So mga kachika, actually, ang nangyari nga, kasi most of the time, si Kimi yung nagbibigay ng sobra-sobra and kulang-kulang yung natatanggap niya. Ganon yung nangyari sa unang dalawa. Ibinubuhos niya lahat. Wala na siyang tinitira sa sarili niya. Tapos wala pa siyang nakukuhang kapalit. Kaya nga naging, alam niyo yun, nagkanda loko-loko. Okay? Yung mga pass niya. Kasi sabi nga ni Kimi, nakalimutan niya raw mga kachika magtira para sa sarili niya. Yun eh. Yun yung lesson learned niya. Gusto ko talaga I give my all para wala akong pagsisihan sakaling mawala siya. Oh, ayun, 'di ba? So gusto niya lang daw is for Kimi to give her all para walang sisihan. Okay? Para walang panghihinayangan, walang blaming. Okay? Hindi mo ko pwedeng sisihin, Shian Lim, na hindi ko ibinigay lahat kasi ibinigay ko lahat. Hindi mo ko pwede sisihin, Gerald, na kulang yung ibinigay ko sa yung pagmamahal kasi inalay ko na sa yung buhay ko. So, ganun pa rin si Kimi, mga kachika. At ngayon, siya naman yung nagde-demand from a guy. So, parang sinasabi dito ni Kimi, I think it's about time na yung guy naman yung magmahal sa akin. Hindi naman yung ako lang yung nagmamahal sa kanya. 'Di ba? Yun yung ano niya rito yun yung message niya Tama. Gusto ko din naman this time, mahal naman ako ng sobra. Oo, 'di ba? Gusto niya. Pakinggan ulit natin. Ang ganda ng message niya Tama. Gusto ko din naman this time, mahal naman ako ng sobra. So, ayan mga chika, napakasimple nung wish ni Kimi. Ang gusto niya raw, yung mahalin siya ng sobra. Alam nyo, ngayon ko lang narinig si Kimi na mag-open up nung ganitong topic, ganitong feelings, like ever since. Hindi nag-open up si Kimi niya kapag ka mga usapang love life, dadudge yan, iiwas yan, sneaky, change topic, tuturo yung ibang mga Showtime host, lahat ng klaseng paraan para maiwasan niya yung tanong or hindi mapunta sa kanya yung spotlight. Pero dito mga chika, direkta niyang sinagot yan and I'm really happy. I think Kimi mga chika is, alam niyo yun, ready. 'Di ba? Na pag-usapan na. Parang one step forward. 'Di ba? Parang this is another step forward na mukha mga chika, malapit na silang mag-open up ni Paulo sa kung anong meron sila. Di ba? More than Ayan. me. Tsaka dapat mahalin mo rin yung sarili mo. Wala, Oo. wag naman ibang segment na to. So ayan, sabi ni Bong, parang aware si Bong sa ginagawa ni Kimi na medyo may pagkamartir nga si Kimi sa love. Sabi ni Bong, mahalin mo rin yung sarili mo. Di ba? So mga chika, nakakatuwa to. Siyempre, kahapon yun. Ayan tingnan nyo, mga chika, naiyak na si Kimi. Nag-iiba rin tayo ng segment Kung ako yung Diba? magiging. Ayan. So, ayan mga chika, actually nakakatuwa to. And ngayon ko lang narinig si Kimi na nag-open up nung ganyang nararamdaman niya. Maraming nakakakilig at nakakatuwang pakinggan sa pahayag na iyan tungkol kay Kim Chiu, na ang gusto raw niya sa isang lalaki, yung mahal siya ng sobra. Sa totoo lang, hindi naman ito nakakagulat. Si Kim ay kilala bilang isang taong very affectionate, sweet, at may soft heart pagdating sa love. Ilang beses na rin niyang naibahagi sa mga interviews na ang importante sa kanya ay sincerity, consistency, at yung siguradong-sigurado sa kanya. Hindi lang basta kilig, kundi security at assurance. Kapag sinabi niyang gusto niya yung mahal siya ng sobra, pwedeng ibig sabihin nito, gusto niya ng lalaking hindi nagdadalawang isip sa kanya, yung proud na proud sa kanya sa publiko man o pribado.
Yung hindi siya iiwan sa gitna ng problema. Yung hindi lang salita, kundi may action. Sa dami ng pinagdaanan niya sa personal life at showbiz intrigues, natural lang na mas piliin niya ngayon ang taong buo ang pagmamahal at hindi siya pahihirapan emotionally. Mas nagmamature ang perspective niya sa relasyon. Hindi na lang basta kilig, kundi stability. Marami tuloy ang napapaisip kung may someone ba ngayon na nagbibigay sa kanya ng ganitong klasing love, lalo na't madalas siyang iugnay kay Paulo Avellino na sinasabing tahimik pero maalaga. Pero syempre, respeto pa rin sa kung ano ang totoo at pribado sa kanila. Sa huli, tama lang naman ang gusto ni Kim. Lahat tayo deserve mahalin ng sobra, hindi half-hearted, hindi conditional, hindi paasa. At kung may darating man o nandyan na, sana consistent, genuine, at hindi lang pangkilig, kundi panghabang buhay. Ikaw, ano sa tingin mo? May nakikita ka na bang ganitong klaseng pagmamahal sa paligid niya? Kung ang balita ay tungkol sa pahayag ni Kim Chiu na gusto niya sa lalaki ay yung mahal siya ng sobra, masasabi ko na napaka-relatable at napaka-real nito. Hindi ito dramatic o sobrang idealistic. Sa totoo lang, basic standard ito na minsan nakakalimutan ng maraming tao. Lalo na sa showbiz kung saan exposed ang personal life at maraming pressure. Normal lang na hanapin niya ang lalaking sigurado sa kanya. Hindi yung pa-mysterious, hindi yung half-effort, kundi yung buo, klaro, at hindi nagdadalawang isip. Sa mga nakaraang taon, maraming pinagdaanan si Kim. Mga intriga, bashers, heartbreak rumors. Kaya kung ngayon ay mas malinaw na sa kanya ang gusto niya, ibig sabihin nagmamature na ang kanyang standards. Hindi na lang basta kilig o chemistry. Mas importante na ang emotional security at consistency. Marami tuloy ang nag-uugnay nito sa mga isyong nakapaligid sa kanya, lalo na sa madalas niyang makatrabaho na si Paulo Avellino. Pero sa huli, kahit sino pa yan, ang mahalaga ay kung sino talaga ang makakapagbigay sa kanya ng peace of mind. Ang maganda sa balitang ito, ipinapakita nito na alam ni Kim ang value niya. At kapag alam ng isang babae ang worth niya, mas hindi na siya basta-basta papayog sa less than she deserves. Sa tingin ko, hindi ito simpleng kilig news, kundi sign ito ng growth at self-respect. At sa totoo lang, sino ba namang hindi gustong mahalin ng sobra? Unang-una, hindi ito mababaw na statement. Sa unang tingin, parang simple lang. Sino ba naman ang ayaw mahalin ng sobra? Pero kapag galing ito sa isang taong matagal na sa industriya, maraming pinagdaanan, maraming intriga, at ilang beses nang nalink sa iba't ibang personalities, nagiging mas makahulugan ito. Si Kim ay lumaki sa mata ng publiko, mula sa pagiging teen star hanggang sa pagiging isa sa pinaka-ma-established na leading ladies ngayon, na subaybayan ng fans ang kanyang journey, pati ang kanyang ups and downs sa love life. Kaya kapag sinasabi niyang gusto niya ang lalaking mahal siya ng sobra, parang malinaw na alam na niya ngayon ang non-negotiables niya. Hindi lang ito tungkol sa kilig, hindi lang ito tungkol sa sweet gestures of flowers. Ang mahal siya ng sobra ay pwedeng ibig sabihin may emotional security, may consistency kahit walang kamera, may loyalty kahit may tukso, may lakas ng loob ipaglaban siya. Sa showbiz, hindi madali ang relasyon. May schedule conflicts, may bashers, may comparison, may public pressure. Kaya siguro ngayon, mas priority na ni Kim ang taong hindi siya dudugtungan ng stress, kundi magbibigay ng peace. Maraming fans ang natural na nag-iisip kung may connection ba ito sa madalas niyang makatrabaho na si Paulo Avellino. Pero ano man ang totoo, mas mahalaga ang mensahe kaysa sa haka-haka. Ang statement na ito ay nagpapakita ng growth. Ibig sabihin, hindi na siya papayag sa pwede na. Hindi na siya papayag sa half-love. Gusto niya ng buong-buo. At sa totoo lang, inspiring ito lalo na sa mga kababaihan. Minsan kasi tinuturo ang babae na mag-adjust, magtiis, maghintay na magbago ang lalaki. Pero kapag sinabi mong gusto mo yung mahal ka ng sobra, parang sinasabi mo ring, alam ko ang value o, hindi ako papayag sa kulang.
Isa pa, ang pagmamahal ng sobra ay hindi ibig sabihin possessive o toxic. Hindi ito obsession. Ang healthy na sobra ay yung sobra sa respeto, sobra sa pag-intindi, sobra sa effort, sobra sa loyalty. At kung ganito ang hanap ni Kim, napaka-valid nito. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa love life niya. Isa itong reflection ng kanyang maturity bilang babae. Mas malinaw na ang standards niya. Mas alam na niya kung ano ang deserve niya. At kung may lalaking makakapagbigay sa kanya ng ganitong klaseng pagmamahal, consistent, proud, at hindi natatakot magmahal ng buo, siguradong hindi lang siya ang magiging masaya, kundi pati ang mga fans na matagal nang sumusuporta sa kanya. Ikaw ba? Naniniwala ka ba na darating ang lalaking kayang magmahal ng sobra at hindi mangiiwan? May ilan pa akong maidagdag tungkol sa balitang ito na si Kim Chiu ay gusto ang lalaking mahal siya ng sobra. Unang-una, hindi ito mababaw na statement. Sa unang tingin, parang simple lang. Sino ba naman ang ayaw mahalin ng sobra? Pero kapag galing ito sa isang taong matagal na sa industriya, maraming pinagdaanan, maraming intriga, at ilang beses nang nalink sa iba't ibang personalities, nagiging mas makahulugan ito. Si Kim ay lumaki sa mata ng publiko, mula sa pagiging teen star hanggang sa pagiging isa sa pinaka-ma-established na leading ladies ngayon, na subaybayan ng fans ang kanyang journey, pati ang kanyang ups and downs sa love life. Kaya kapag sinasabi niyang gusto niya ang lalaking mahal siya ng sobra, parang malinaw na na alam na niya ngayon ang non-negotiables niya. Hindi lang ito tungkol sa kilig, hindi lang ito tungkol sa sweet gestures of flowers. Ang mahal siya ng sobra ay pwedeng ibig sabihin may emotional security, may consistency kahit walang kamera, may loyalty kahit may tukso, may lakas ng loob ipaglaban siya. Sa showbiz, hindi madali ang relasyon. May schedule conflicts, may bashers, may comparison, may public pressure. Kaya siguro ngayon, mas priority na ni Kim ang taong hindi siya dudugtungan ng stress, kundi magbibigay ng peace. Maraming fans ang natural na nag-iisip kung may connection ba ito sa madalas niyang makatrabaho na si Paulo Avellino. Pero ano man ang totoo, mas mahalaga ang mensahe kaysa sa haka-haka. Ang statement na ito ay nagpapakita ng growth. Ibig sabihin, hindi na siya papayag sa pwede na. Hindi na siya papayag sa half-love. Gusto niya ng buong-buo. At sa totoo lang, inspiring ito lalo na sa mga kababaihan. Minsan kasi tinuturo ang babae na mag-adjust, magtiis, maghintay na magbago ang lalaki. Pero kapag sinabi mong gusto mo yung mahal ka ng sobra, parang sinasabi mo ring, alam ko ang value ko, hindi ako papayag sa kulang. Isa pa, ang pagmamahal ng sobra ay hindi ibig sabihin possessive o toxic. Hindi ito obsession. Ang healthy na sobra ay yung sobra sa respeto, sobra sa pag-intindi, sobra sa effort, sobra sa loyalty. At kung ganito ang hanap ni Kim, napaka-valid nito. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa love life niya. Isa itong reflection ng kanyang maturity bilang babae. Mas malinaw na ang standards niya. Mas alam na niya kung ano ang deserve niya. At kung may lalaking makakapagbigay sa kanya ng ganitong klaseng pagmamahal, consistent, proud, at hindi natatakot magmahal ng buo, siguradong hindi lang siya ang magiging masaya, kundi pati ang mga fans na matagal nang sumusuporta sa kanya. Ikaw ba? Naniniwala ka ba na darating ang lalaking kayang magmahal ng sobra at hindi mangiiwan? May ilan pa akong maidagdag tungkol sa balitang ito na si Kim Chiu ay gusto ang lalaking mahal siya ng sobra. Unang-una, hindi ito mababaw na statement. Sa unang tingin, parang simple lang. Sino ba naman ang ayaw mahalin ng sobra? Pero kapag galing ito sa isang taong matagal na sa industriya, maraming pinagdaanan, maraming intriga, at ilang beses nang nalink sa iba't ibang personalities, nagiging mas makahulugan ito. Si Kim ay lumaki sa mata ng publiko, mula sa pagiging teen star hanggang sa pagiging isa sa pinaka-ma-established na leading ladies ngayon, na subaybayan ng fans ang kanyang journey, pati ang kanyang ups and downs sa love life. Kaya kapag sinasabi niyang
Gusto niya ang lalaking mahal siya ng sobra